memorable experiences in San Diego Comic-Con. Then, did you meet anyone that left you starstruck? For me po, memorable experiences sa San Diego. So actually po the whole trip itself, um, we only had 6 days to really enjoy. Pero sinigurado po talaga namin na sinulit namin yung time po namin doon. So, of course, in-enjoy namin yung Comic-Con. Of course, that's one of the biggest highlights po para sa amin. Pero, syempre, given naman na po yun. So, aside from that, siguro for me po, it's yung mga maliliit po namin na little exploring adventures around the city. Kasi hindi naman din po talaga ako masyadong adventurous. Pero, yun, pinush ako ni Miguel, nag-try kami ng mga electric scooters and everything. So, isa yun siguro sa mga memorable experiences for me kasi, yun, I stepped out of my comfort zone. Yeah. Na sa una, ayaw pa kaming payagan ni Direct Mark mag-scooter. Kasi akala ni Direct Mark yung scooter na motor siya. Pero, yun, umikot-ikot kami around the area, naka-scooter kami. Sobrang nag-enjoy ako doon. Siguro para sa akin, isang memorable din is yung nagpunta kami sa Sunset Cliffs tapos nanonood kami ng sunset while nagpro-propose sa isang side. So very romantic and very chill nung nangyaring yun. And memorable na taong na-meet namin. May question bang ganun? Yes, yung na starstruck kayo. Actually, na-meet namin si Rooster. Na-meet namin si Rooster, yung sa Top Gun. So, ang story niyan, gutom kami, madaling araw. Lumabas kami para bumili sa kung saan man naghahanap kami. Tapos may nakasalubong kami na couple from Comic-Con. Yung isa, parang nagko-cosplay siya bilang Rooster. So, yun, sobrang spontaneous lang ng conversation namin with them. Nag-usap kami, tapos nag-suggest sila ng mga locations na pwede namin puntahan kinabukasan. So, yun, sobrang spontaneous nung nangyari nung gabi na yun. Kaya, yun, para sa akin, remarkable yung couple na yun. Kay Isabel naman, may na-meet ka ba na na-starstruck ka? Na-meet ako na na-starstruck ako. Siguro not an actual person, pero sa Comic-Con kasi naka-display yung mga costumes ng ibang superheroes po sa ibang franchises. Meron as in yung actual costume po nila. And then there's this one na super, super big fan ako nung artist. So, sobrang kinilig ako. Costume pa lang yun, kinilig na ako. So, sabi ko, oh my gosh, what more kung nandito sila. Pero, isa yun sa mga talagang super, nag-fangirl talaga ako. Kasi, although I'm not, really deep into the comic world. I'm a big fan of those franchises din naman. So seeing those talaga super na-appreciate ko. Which is why kinilig din ako na yung costumes din namin naka-display sa Eastwood for other fans to see. And then yun din yung kay Rooster. Oo, sobrang destiny lang din na nakilala namin sila kasi Miguel's a big fan of Top Gun, tapos pinuntahan pa namin lahat ng sites, tapos may nakita pa kami na as in dress talaga as Rooster randomly. So, yun. Ang daming mga spontaneous na kaganapan po doon. Actually, meron din na starstruck ako kaso hindi siya tao, bagay siya. Kumain kami sa restaurant kung saan shoot yung Top Gun. Tapos nandun yung actual piano na ginamit ni Goose para kantahin yung Great Balls of Fire. So, nakaka-starstruck yung buong restaurant yan dahil andun din si Tom Cruise noong 1986. Alright. So, sa kwento pa lang nila, talagang parang na-experience na din natin yung trip nila doon. Then, for our next question naman, thank you again, Miguel and Isabel. Next question is from Sir Romel Gonzalez of PEP. Hello po, Sir Romel. Yes, hello. Medyo nabingi ako. Miguel, ano yung sinabi mo kaninang nag-propose? Ano yun?
Hindi po ako yung nag-propose ha. May nag-propose po sa gilid habang nanonood po kami ng sunset. So, dalawa yung pinapanood po namin, yung sunset and yung proposal ng nasa left side po namin. Ayun. Okay. Yan. Malinaw. Malinaw na po tayo dyan. Pero ang question ko talaga is for everyone. Pero ikaw na muna, Miguel, since andyan ka na. Ano yung isang eksenang hindi mo makakalimutan sa Voltes 5? Actually, ang dami talagang mga eksena pong hindi malilimutan. Pero para sa akin, yung Death of Mary Ann ang pinaka hindi ko po malilimutan dahil first time ko pong gawin yon na mamamatay yung ka-eksena ko pero hindi ko siya ka-eksena. Na puro green lang yung nakikita ko. Ang hirap niyang i-visualize, i-imagine habang nasa eksena na yun. Pero buti na lang yung ginagawa po kasi namin sa set, binabato ng ka-eksena mo sa gilid kahit di sila kita sa camera yung lines nila. So for me, yun nga, yung Death of Mary Ann dahil unang-una, mahirap siyang gawin. Hindi lang dahil sa green screen nakikita ko, pero for direct din dahil isang taon ng pagitan ng eksena na yun, shoot yung sa akin. Tapos after a year, saka si Ate Carla shoot. So mahirap yung continuity nun for direct. And favorite ko rin siya dahil isa yan sa mga pivotal moments ng show. Yun yung isa sa mga scenes na magde-define kung sino talaga ang Armstrong Brothers. So, yun. Sobrang sakit niya nung ginagawa namin siya dahil sacrifice yun. Nag-sacrifice yung nanay mo para sa buhay mo. So, ang bigat nun sa puso habang ginagawa siya. Kitang-kita niya naman nagbo-moist yung visors namin habang ginagawa namin dahil totoong emosyon talaga yung nandun sa eksenang yun. Ayun po. Voice first? Yes, definitely na-enjoy po namin yung moment namin ni Isabel doon sa US dahil first out of the country namin together. And ako mahilig akong lumabas ng bansa nang ako mag-isa. And ang dami kong natutunan sa sarili ko. Ngayon with Isabel, ang dami kong natutunan din kay Isabel nung nag-out of the country kami together. So definitely one for the books para sa aming dalawa yun. Sa akin naman din po, yes. Kasi, so yun nga, like what Miguel said, first out of the country namin together. And yung mom ko po kasi is very, very strict po sa akin. So, kahit out of town, di po niya ako pinapayagan usually. And pinayagan niya ako for San Diego kasi yun nga, syempre it's a big milestone po for me, for us. So pinayagan niya ako kasi we're also with sila Direct Mark and everything. So ang dami ko namang bantay. Pero yun, na-enjoy ko siya kasi once in a lifetime yung experience na yun na nangyari sa Comic-Con, and to experience it with Miguel along with the others is super talagang na-appreciate ko. And like what I mentioned din kanina, sobrang naging adventurous ako for Apo, si Miss H. Si Miss H po yung roommate ko. Si Miss H po yung nagbabantay po sa amin dun sa San Diego. Pero, ayun, naging adventurous po ako because of Miguel. So, yun, iniisip ko nga yan, ano siguro yung gagawin ko dito kung hindi ko kasama si Miguel. Tapos, na-realize ko siguro nasa cafe lang ako, nagbabasa lang ako. Yung very, very, very kung ano yung ginagawa ko rin dito. Pero, with Miguel, nag-explore kami, nagpunta kami sa iba't ibang parts ng downtown. And sobrang na-appreciate ko kasi na-discover ko rin yung side ko na yun because of him din. And nakakatuwa lang din na it was out of the country pa. So, yeah. Yun. Thank you, Miguel and Isabel, for sharing. Sige. Simulan natin kay Miguel. Miguel, ikaw talaga inuna ko. Ikaw lalaki eh. Well, actually, ang masasabi ko lang dyan, Ate Rose, is we're both growing together.
Lalo na ngayon na si Isabel may tinatayo siyang business ngayon. Ako, nag-aaral ako ng film. So, I'm happy na nakikita namin yung isa't isa na mag-grow. Hindi siya, yung relationship namin, hindi siya nagiging hindrance para pigilan yung isa't isa. May mga relationships kasi na parang mas-stunt yung growth mo as a person dahil parang kunyari kung clingy yung isang tao tapos nagre-require siya ng so much attention, so much time, parang mawawalan ka ng time para mag-build ng career mo and mag-build ng kung ano mang gusto mong gawin sa buhay. So I'm very happy na sa relationship namin ni Isabel is we're pushing each other na mas gumanda yung buhay, mas mag-grow yung career. And ngayon, hindi lang showbiz yung pinupush namin, kundi yung mga personal lives din namin. Okay, sige. Si Isabel muna. Thank you, Miguel. Hi po, Miss Rose. Ako po, yes, same. In the span of 4 years, talagang sobrang nagbago po yung naging relationship namin with namin ni Miguel. So we went from being strangers, tapos alam mo yun, naging super close kami dahil sa Voltes 5. And now, yun nga, like what Miguel said is, sobrang naging support system namin yung isa't isa personally. And yun nga po, like what Miguel said, meron kasi yung mga ibang types of relationships with two people. It's very depende rin kasi sa setup siguro or sa environment. Pero even after Voltes 5, alam naman namin na kung ano man yung meron kami ni Miguel, it's not going to end there. Kasi hindi naman din nakadepende sa kailangan palagi kami nakikita sa taping, kung bakit kami okay. So, it's exciting kasi nasa bagong chapter na rin kami and seeing ourselves grow outside of Voltes 5. Kung ano yung mangyayari sa amin, sa careers namin, sa personal lives namin after Voltes 5 is so exciting to see. Kasi, yun nga po, like what Miguel said din, is we're really rooting for each other. And yun yung priority po namin ngayon, is yung growth ng isa't isa. So, it's exciting. Excited kami. Excited kami sa... So, curious lang ako, may label ba kayo dun sa relationship na sinasabi ninyo? Actually, kagabi, after nung Vogue ball, anniversary ball namin, nag-hotpot kami, parang, kumbaga, ano lang namin yun. Tinreat lang namin yung sarili namin kasi hindi kami nakaabot sa dinner ng ball kagabi. So, kumain kami after ng event. Ayun, parang sinasabi ko nagkukwentuhan kami ni Isabel kung ano yung favorite namin na routine sa relationship namin. Kung ito ba yung games, ganyan, o kaya yung video call. And then napaisip lang ako na if mawala tong routine na to, sobrang hirap. Sobrang hirap pag nawala yung routine na to. Parang basta yun, gets mo yung sinasabi ko, Ate Rose. Pag yung isang tao naging routine mo na, pag meron na kayong nakasanayang ginagawa araw-araw, once mawala yung tao na yun, parang ang hirap na. Ang hirap makarecover. Parang ganun. Hindi naman siguro mawawala. Yung routine lang. Pero yung label ang tinatanong ko, kayo, anong paano yung tawag kung ano yung meron kayo? Parang sinulat namin, alam namin kung paano namin to susulat. Routine. Ano to? Hindi. Katulad pa rin po ng dati siguro, Ate Rose, dahil malalaman nyo naman yun kung kami na siguro i-announce din naman ni Tita yun. Si Mama talaga yung mag-a-announce. Oo. Si Tita mag-a-announce. Yes. We're taking our time po and talagang enjoy lang din talaga namin yung growth ng isa't isa. So, yun po yung priority. Yeah. May follow-up si Dondo na nababasa ko. Magjowa o magkaibigan? Ayan. Ayan. Mas simpleng tanong. Definitely, hindi pa po kami magjowa. Ayan. Mm. Sige na. Ayan, nakuha mo na, Ate Rose.
O sige na nga. Sige na nga. Yun na.